Hello po sa inyong lahat. Pamilyar ba kayo sa sakit na TB Bones? Ako po ay nagkasakit ng TB Bones 7 months na po ngayon. Ayun, 7 months na akong umiinom ng gamot sa TB. Kasi ang gamot po nito is yung pang TB sa lungs, ganun din po yung gamot nito. At yun po, ipapakita ko muna po sa inyo ang aking MRI. Wait. Ayun. Ito po yung aking MRI. Makita nyo po dyan yung may white. Yan po ang aking spinal cord at nakikita po dyan yung damage po niya. Ito po. Marami po yan. Kung paano nalaman na may pot disease ako. TB of the bones. Kung baga sabi ng mga doktor, TB of the bones. Yan ang buto ko. May tama na pala, wala akong kaalam-alam. Yun, makikita natin yung damage niya. Ayun. Bago nga po pala nalaman na ako po may sakit sa TB Bones, marami na po kong doktor na pinuntahan, nagpa-test na po ko, nagpa-examination po ko, pero wala po nakita ang doktor sa mga findings nila. At nung dumating na po sa point na pilay na po ko noon, napaparalyze na po ko. Dinesit po ng doktor na magpa-MRI nga ako. At doon po nalaman na may pot disease po ako. Ako po, pag iniisip ko po yung mga nakaraan, minsan humihina yung loob ko. Nagpapasalamat po ko kasi binigyan niya ulit ako ng pagkakataon na may bahagi at malaman nung magkakaroon pa lang at sana wala na, at sana ang panalangin ko matanggal na tong sakit na to. Nung nagsimula akong nag-inom ng gamot sa TB Bones, 1 week na paralyzed na po ako. Talagang paralyzed as in simula dito sa may part na to, pababayan, wala pong pakaramdam yan. Paralisado po siya. May time nga pinupukpok ko na siya ng bagay itong tuhod ko. Pero wala talagang maramdaman. Minsan nga po makikita lang asawa ko na, Daddy, yung tuhod mo dumudugo na. Nung pagtingin ko, dumudugo na mo po talaga. Pero hindi ko po ramdam yun. Hanggang isang linggo na akong umiinom, na paralyzed na po ako, at hindi na rin po ako nakaramdam ng pag-ihi. As in, wala po talagang pakaramdam yung pag-ihi ko. At pati pagdumi ko, nawala po ako ng pakaramdam. Hindi po ako nakakairi. Kasi ang TB Bones, kung saan parte ng spinal cord mong may damage, pantayan, palibot yan. Halimbawa, dito sa likod banda dito, lahat yan, manhid siya, pababayan, wala yung pakaramdam. So, kaya gusto kong ibahagi ito kasi meron kaming group na para sa mga sakit na ganito, nagsama-sama kami at pinalakas namin ang isa't isa. Kapag kami nangihina, nagtatanong kami sa bawat isa yung mga dapat namin gagawin para malaman namin at lumakas yung loob namin.
At yun na nga, 3.5 months akong nag-catheter. Ang sabi ko sa sarili ko nun, babalik pa kaya ang pag-ihi ko? Makakalakad pa ba ako? Yun ang mga tanong ko sa sarili kong di ko alam kung masasagot. Kasi nandyan na yung stress natin, kung kaya pa ba natin. Ako ayoko na sanang ibalik yung mga naramdaman ko noon kasi ang sakit sa dibdib. Hindi natin akalain na magkakaganon tayo. Yung ang lakas-lakas natin, pero dumating yung isang pitik mo lang, magkakasakit ka na pala. At doon, parang doon guguho lahat, pakaramdam mo. At yun, mahirap. Kaya ako, yung mga ibang mga bago pa lang dito yung bago pa lang doon sa group namin na may sakit ng ganito, nagpapaliwanag na sa kanila, lalo na yung mga nag-catheter. Nagbibigay na ako ng advice sa kanila. Dati, ako ang humihingi ng advice kung saan saan. So, kaya nakagawa ko nito kasi alam ko yung pakiramdam. Halos kami na may sakit na ganito, halos pare-parehas yung mga nararamdaman. Halos hindi po magkakaiba. Anong first 1 month ako, ang pakaramdam po niya yung para sa akin, yung simula dito sa hita natin, ang pakaramdam ko mainit. Hindi mo alam kung saan galing yung init. At saka, nilalagnat ako tuwing hapon. Mga 2 months na, nagpalit naman siya. Lamig naman yung naramdaman ko. Pero paralyzed ako nun. Lamig naman siya. Lamig yung pakaramdam ko. Tsaka yung lamig na yun parang sumusot sa buto, sa paa ko. Lagi akong nilalamig noon. At saka sobrang hirap na hirap yung asawa ko, tsaka yung anak ko. Binubuhat nila ako. Kung magpupupo ako, bubuhatin nila ako puntang dun sa ginawa ng asawa ko na upuan kung saan ako magpupupo. Kasi hindi ko po kaya sa CR. At paglilipat naman ako ng higaan, bubuhatin din nila ulit ako. At saka kapag tagilid ako. Pag tagilid naman nila ako. Kasi hindi ko kayang itagilid ang sarili ko. Mabigat po kasi. Hindi kaya ng parang walang lakas ang katawan mo. Yun nga po, parang walang lakas yung katawan mo kasi yung naipit na buto, parang ano siya wala siyang pwersa siya. Tarang bagsak ang katawan mo siya. Bagsak ang katawan. Ako po dati, chubby ako. Pumayat ako. Sobra pong pinayat ko nun. 65 kilos, naging 55. Bigla lang yun, ilang buwan lang yun, pero laki ng binaba sa timbang ko. Kasi yung time kasi nun, mahina po kumain. Pero may time na malakas kumain, minsan mahina. Kasi ang pinoproblema ko lagi po yung tiyan ko nun, naninigas siya. Tsaka manhid. Ayun. At ngayon po, ay nung 5 months, sa hawa ng Diyos, 5 months na ako, medyo nakakatindig na ako. Pero ang pinaka-importante po sa sakit na to ay kailangan po natin magpa-therapy. Yun po ang pinaka-kailangan natin. Therapy po talaga. Kasi kung may pera naman po kayo, magpapa-therapy po kayo. Kahit mga 2 months kayo, malaki ng improvement nyo kung magpapa-therapy po kayo.
Kung na-paralyze kayo, baka mabilis kayong makalakad. Ako po kasi, mahirap lang tayo. Nagpa-therapy po ako noon na halos magpo 4 months na ako sa pag-inom ng gamot bago ako nagpa-therapy. Kaya ako nakapag-therapy po kasi binenta ko yung aking motor para pambayad sa pag-therapy. Kasi po, mahal din po ang therapy dito sa amin. Kasi saan ka kukuha ng 400 pesos, 1 hour lang ang therapy mo. Kung wala kang pagkukunan, talagang hindi po kaya mag-therapy. Kaya, tinaya ko na yung motor ko para lang sa kagalingan ko. Ang sabi po sa akin nung magti-therapy sa akin, subukan natin ng 1 week. I-street natin yung 1 week. Kung may improvement, okay. Pero kung hindi kaya, once a week na lang gagawin natin. Yun nga, sa hawa naman ng ating Panginoon, yun. Pakatapos ng 1 week na yun, napagalaw niya yung tig-tatlong daliri ko sa paa. Yun, napagalaw niya yun. Pero nung gumalaw yun, sobrang saya ko kasi may pag-asa pa akong makalakad. Kasi gumalaw siya eh. Tapos, ano yun? Tapos yun nga, sinabi sa akin nung magti-therapy sa akin na ngayon, matapos tayo ng 1 week, magbilang ka ng 15 days, try mong tumayo. Ako naman, atat na atat, atat na atat tumayo. Siguro mga 5 days pa lang o 4 days. Try kong tumayo. Tumayo ako. Pinilit ko. Kumapit ako sa lubid. Tumayo ako. Nung pagtayo ko na yan, talagang nangangatog ang tuhod ko. Pero pinilit ko. At nakatayo ako. Pero nung tumayo ako, nahilo ako. Kasi, masama daw yun. Sabi sa akin nung nag-therapy sa akin, ngayon ka palang magtatry, dapat huwag ka titingin sa baba. Straight lang yung ulo mo para hindi ka mahilo. Huwag ka titingin sa baba kasi mahihilo. Totoo naman talaga po, talagang nahilo ko. At medyo parang tumaas yung presyon ko sa sobrang kagalakan. At yun na nga. At yun, sa hawa ng ating may kapal, simula nung nag-try ako tumayo, halos araw-araw, try ako ng try, tayo ako ng tayo. Kahit nangangatog ang tuhod ko, sige, fight. At yun na nga, December, sabi ko kay Lord, Lord, mag-umpisa ng simbang gabi. Pagbigyan mo ako po sa aking panalangin, sabi ko sa kanya. Sabi ko, paper picking ko po ang simbang gabi, Lord. Pagbigyan mo po ako sa aking panalangin sa inyo, sabi ko sa kanya. At yun na nga, na-perfect ko siya. Pagdating ng 25, nakakatayo na ako. Tsaka nag-walker na ako. Walker ang gamit ko. At tsaka medyo nakakahakbang ako. Nung una isang hakbang lang. Makalipas ang 2-3 araw, nakadalawang hakbang na ako. Hakbang pa lang po talaga ang kaya ko. Tapos, hanggang nakatatlong hakbang, 5 hakbang, hanggang nakakaya ko ng 20 hakbang siguro. At yun, medyo gumaan-gaan na din yung pakaramdam ko sa paa ko, hindi na masyadong manhid. Kasi ito pong paa ko dati, hindi ako pinapatulog nito kasi manhid po siya. Lahat po ng sakit na ganito, alam ko pong gagaling naman po talaga pala. Pero talagang paghihirapan mo talaga ng gusto ang sakit na to kasi yung side effect po ng gamot at saka yung paglalabanan mo tong sakit na to, nandyan yung hirap at dyan makikita yung kung paano ka katatag. Meron na po kaming mga kasama rito doon sa aming growth, sa aming GC
na may sumuko na din kasi gawa na din sa komplikasyon. Meron din, nung bago po ako pumunta sa aming group at saka GC namin, meron na po akong nakausap na babae na may sakit din po na TB bones or fat disease. Sa kanya po ako unang humingi ng lakas ng loob. Kasi sabi niya sa akin, ako kuya, may time, tinaningan yung buhay ko ng doktor, 2 days na lang daw ako. Kailangan daw magpa-opera, pero hindi siya nagpa-opera. Kasi hindi pumayag yung kapatid niya magpa-opera siya, kaya try niya yung gamot. Pero ngayon, hindi ko alam, parang 8 or 9 years na siyang magaling. Sa kanya ako humingi ng inspirasyon para lumakas din ang aking loob. At yun na nga, 7 months sa pag-inom ng gamot, ito po tayo ngayon. Lumalaban pa rin. Meron pa tayong 5 months pag-inom. At ngayon po, nakakatayo na po tayo. Kaya na po nating tumayo. Pero, dahan-dahan lang po ang ating paglakad kasi baka tayo ma-outbalance, lalong mas mahirap po. At yun, sa mga may fat disease po dyan, laban tayo, laban. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa kasi lahat po tayo igagaling. Lagi lang po tayong manalangin sa ating itaas. Siya lang po ang papagaling sa atin at wala nang iba. Yung mayroon pong mga katanungan sa sakit na to, pwede pong kontakin nyo ako para mabigyan na rin ako ng payo. Tsaka, hello, baka naman po pwede nyong subscribe ang aking YouTube channel. Paki-subscribe na lang po. At paki-message na lang po sa video na to para masagot po natin ang inyong mga katanungan. Yun po, maraming salamat po. Thank you very much. Bye.